Kapag napag-usapan ang salitang Bee Gees, unang-una na pumapasok sa mga isip natin ay ang mga awitin nila na sobrang sarap pa ring pakinggan hanggang sa mga panahong ito na sobrang iba na ang usong musika. Paano mo ba naman makakalimutan ang malinaw na vibrato ni Robin, ang naging signature na tunog nila na R&B falsetto ni Barry at ang karagdagan ni Maurice na para kang dinuduyan sa ganda ng harmony ng mga boses nila. Mga boses na tumatak sa mga kantang How Deep Is Your Love, I Started a Joke, To Love Somebody, Too Much Heaven, Words, at napakarami pang iba. Sa video nating ito, higit pa sa mga awitin nila ang malalaman natin, ating alamin ang istorya ng magkakapatid na ibinuhos ang halos buong buhay nila sa musika. Musikang naging sandalan nila noong mga panahong wala silang makain hanggang sa maging isa sa pinakasikat na grupo sa kasaysayan ng musika sa buong mundo. Ang nakakalungkot nga lang din mga idol, ang musikang nagpatibay ng samahan nilang magkakapamilya ay ang musika din na nagbigay sa kanila ng sobrang kasikatan na minsan ay muntik na ding sumira sa pagkakapatid na mayroon sila. Halika at samahan niyo ako sa napakagandang istorya ng Bee Gees, ang tinaguriang The Disco Kings, Britain's first family of harmony at ang hari ng dance music. Ang Bee Gees ay isang music group na nabuo noong 1958. Kinabibilangan ito ng magkakapatid na sina Barry Gibb, Robin Gibb at Maurice Gibb na noon ay naninirahan sa Manchester, England. Pero bago sila naging Bee Gees, nagsimula muna sila noong 1955 bilang isang rock and roll band na tinawag nilang The Rattlesnakes, na kinabibilangan ng noon ay 9 na taong gulang pa lang na si Barry sa gitar at kasalo niya sa vocals ang kanyang kambal na kapatid na sina Robin at Maurice na noon ay 6 na taong gulang pa lang. Tapos sa drums, kinuha nila ang kanilang kaibigan na si Paul Frost at si Kenny Horrocks naman sa bass. Noong December 1957, nung maganap ang aksidente, pero nagbigay ng magandang senyales para sa magkakapatid na magseryoso sa paggawa ng musika. Noong mga panahon kasing yun mga idol, ay usong-uso na ang lip sync, pero sa isa nilang pagtatanghal, nasira ang sound system na ginagamit nila, kaya napilitan silang kumanta ng live. Pero sa kabila ng kaba, nagustuhan naman ng mga manonood ang performance nila, kaya dito nagsimula ang lahat. Noong 1958, na-disband ang banda dahil umalis sina Frost at Horrocks, pero tumuloy pa rin ang magkakapatid na tinawag nila ang kanilang grupo na We Johnny Hayes and the Blue Cats, pero napahinto sila pansamantala dahil nung panahon na yon ay lumipat na ang kanilang pamilya sa Australia. Ganun pa man, hindi naman ito naging hadlang sa naumpisahan nila magkakapatid dahil nung panahon na yon ay mas kailangan nilang kumanta lalo para may makain ang kanilang pamilya. Taliwas kasi sa paniniwala ng iba ay talagang mahirap na pamilya lang sila nung una. Noong 1960, nakilala nila ang speedway driver at promoter na si Bill Good na kumuha sa kanila at kalaunan ay ipinakilala sa DJ na si Bill Gates na nagbigay sa kanila ng pangalang Bee Gees na kinuha sa initial name ni Barry at sa last name ni Bill Good. Kalaunan, ginawa na nila itong Bee Gees. Tapos, nagkaroon sila ng pagkakataong makatugtog sa ilang TV shows at nakapirma sa isang recording company na Lydon Records noong 1963. Nakapag-release sila dito ng mga singles pero hindi sila nakakuha ng commercial success at bago pa man sila tagtagin sa Lydon ay lumipat sila ng record label na Spin Records pero wala pa rin nangyari. Ganun pa man, nakatulong naman ng malaki ang label na ito dahil nakilala nila ang engineer-producer na si Ozzy Byrne na gumabay at nagbigay sa kanila ng access sa recording studio kung saan ay mas na-improve nga dito na magkakapatid ang kanilang skill sa songwriting. Sobrang disappointed no na magkakapatid pero kahit kailan hindi nila pinagdudahan ang kanilang musika. Kinausap ng mga ito ang kanilang mga magulang para bumalik sa England dahil alam nila na mas ma-appreciate doon ng mga tao ang kanilang musika. Nung makaalis ang pamilya,
Kasama nila ang producer na si Ozzy, biglang nag-number 1 sa Australia ang kanilang single na Speaks and Specs. Kaya ang nangyari mga idol, pinahabol sila ng record label nila para pabalikin sa Australia. Pero tumago na ang magkakapatid dahil buo na ang loob nila na magsimula sa UK. Pagdating nila sa UK, isang grupo na kalok-alek ng The Beatles ang pinapabalik ang Bee Gees sa Australia dahil wala umanong mangyayari sa kanila doon. Kumbaga, parang minaliit sila. Pero lingid sa kaalaman ng Bee Gees, ipinasa na pala ng kanilang ama ang demos nila kay Brian Epstein na manager ng The Beatles bago pa man sila bumalik ng UK. Nagustuhan naman ito ni Epstein at ipinasa nito sa manager na si Robert Stigwood. Kaya agad na inimbitahan nito ang Bee Gees para mag-audition dito. At syempre, kinuha sila ni Stigwood na mabilis na nagsagawa ng promotional campaign. Sa tulong nito, nakakuha sila ng kontrata sa record label na Polydor Records na magre-release ng album sa UK at Atco Records naman ang bahala sa US. Sa tuwa ng kanilang manager na si Stigwood, sinimula nito ang pagkukumpara ng Bee Gees at Beatles. Tinawag din ito ang Bee Gees bilang most significant new musical talent of 1967. Bago sila magsimulang bumuo ng album, idinagdag sa grupo ang drummer na si Frederick Colin Peterson at gitaristang si Vince Meloni. Sa sobrang talino ng manager, nag-release sila ng isang kanta na mayroon lang blankong puti na label. Nakalagay lang doon ang title ng kanta na New York Mining Disaster 1941 at walang nakalagay kung sino kumanta dito. Kaya pala ganun, katunog pala ito ng mga kanta ng The Beatles na alam naman natin noong 60s talagang kasikatan pa ng mga ito. So yun nga, naging epektibo naman ang taktika na ginamit nila. At dahil wala nga nakalagay kung sinong kumanta, inakala ng mga DJ na kanta ito ng The Beatles. Kaya nagkaroon ito ng maraming playtime sa mga radyo hanggang pumasok nga ito sa top 20 sa US at sa UK. Sa isang iglap, ang bandang hindi pinapansin sa Australia ay mga gifted palang mga songwriters. At dahil sa success na ito ng unang single, sinundan nila ito ng pagre-release ng international debut album nila na Bee Gees First noong 1967. Ito bale yung pangatlong studio album ng grupo dahil agad din nag-release ng album ang mga record label nila sa Australia. Noong 1965, inirelease ng Lydon Records ang naging pinakaunang album na The Bee Gees Sing and Play 14 Barry Gibb Songs. Tapos noong 1966, nag-release naman ang Spin Records ng album na Speaks and Specs. So sa album na Bee Gees First, kasama na dito ang mga kantang tulad Somebody at Holiday. It's something I think's worthwhile. Pumalo ito sa number 7 sa US at number 8 naman sa UK. Tapos noong 1968, inirelease nila ang pang-apat na studio album na Horizontal, kung saan nabibilang naman ang kantang Massachusetts, ang pinakaunang number 1 single ng Bee Gees sa UK. Pumasok ang album na ito sa top 12 sa US at number 16 naman sa UK. Dito na mga idol, nagsimulang magkaroon ng problema sa pagitan ng magkapatid na si Robin at Barry. Dahil kasi sa success ng Massachusetts na si Robin ang lead, nagkaroon ng kompetensya sa kanila. Ginusto ni Robin na siya na ang ituring na frontman ng banda, pero kinuntra naman ito ni Barry dahil nasanay sila ng harmony silang tatlo at gusto nito na kung sino ang may idea sa isang kanta, siya ang aawit nito. Ayon nga sa interview ni Barry, ang pinaka-the best part ng grupo nila ay yung panahon na nagsisimula pa lang sila. Yung mga panahong enjoy sila sa kanilang ginagawa at wala pang kompetensya sa pagitan nila magkakapatid. Ito umano ang epekto ng sobrang kasikatan sa murang edad. Nakakalunod umano ang sobrang tagumpay at sinabayan pa ng pressure kung mag-hit ba o hindi ang mga bago nilang awitin. Ganun pa man, nakapag-release pa sila ng pang-5 studio album na Idea noong 1968 na may nag-hit na kanta tulad ng I've Got to Get a Message to You at I Started a Joke. Pero noong 1969, naramdaman ni Robbie na gusto ni Stigwood si Barry para maging frontman ng banda.
Kaya after ng performance nila sa isang show, umalis din si Robin sa banda at sinimulan nito ang kanyang solo career. Dito, umalis na rin ng banda si Vince dahil pumirma ito ng solo deal sa ibang record label. Bumuo na rin ito ng sarili niyang grupo. Sa taon din ito ng 1969, nirelease ng Bee Gees ang pang-anim na studio album na Odessa, kung saan ay nabibilang ang 1st of May. Nagpatuloy ang natitirang tatlo at nakapag-release pa ng pang-pitong studio album na Cucumber Castle, kung saan nabibilang ang single na Don't Forget to Remember. Pagkatapos nito, inalis na ng grupo si Petersen at nagbuo rin ito ng sarili niyang banda. At dahil dalawa na lang silang natira bago matapos ang 1969, wala mang problema sa pagitan nila ay naghiwalay na rin ang magkapatid na si Barry at si Maurice. Samantala, sa mga panahong ito, nakahanap naman ng success si Robin sa Europa at sa Australia. Pero pagpasok ng 1970, tumawag si Robin kay Barry upang yayaing subukang muli na magsama-sama sila magkakapatid. Kaya muling nabuo dito ang banda at para makapagsimula, kinuha nila si Geoff Bridgeford bilang drummer at binuo nila dito ang pang-8 studio album na 2 Years On na inirelease noong October 1970, kung saan inabibilang dito ang kantang Lonely Days. Noong 1971, inirelease naman ang pang-siyam na studio album na Trafalgar na kinabibilangan naman ng kantang How Can You Mend a Broken Heart. 1972, medyo nagkaroon ng problema ang banda dahil nagkaroon na ng pagbabago sa usong musika. Dumating sila sa punto na hindi nila maunawaan kung sino ang target nilang audience. Pero ganun pa man, inirelease pa rin nila ang pang-10 studio album na To Whom It May Concern. Noong 1973, sa pang-11 studio album na Life in Atinkan ay bumagsak ang kasikatan ng Bee Gees. Naranasan nila dito ang mag-perform muli sa mga maliliit na bars. Tapos noong 1974, nag-release muli sila ng pang-12 album. Ito ay ang Mr. Natural, pero nagpatuloy pa rin ang pagbagsak ng karera ng grupo. At dahil dito, sa payo ng kanilang kaibigan na si Eric Clapton, lumipat na ang grupo sa Miami, Florida at dito nga muli silang nagsimulang mag-record. Sa pagkakataong ito, ipinayo ng record label nila na ibahin muna ang kanilang tunog na i-enjoy umano ang mga sarili sa pagre-record. Kaya dito ay nagsimula silang gumawa ng mga awiti na pang-disco at sa hindi nila inaasahan, dito pala mababago ang takbo ng kanilang karera. Inirelease nila ang pang-13 studio album na Main Course noong 1975, kung saan ay nagkaroon nga dito ng ibang tunog ang Bee Gees, naging pang-disco at dito na din nagsimulang mag-falsetto si Barry na naging trademark na tunog ng kanilang banda. Andito na ang awiting Jive Talking. Ang pang-14 na studio album na Children of the World naman ay nai-release noong 1976 at sinundan ito ng successful na live album na Here at Last, Bee Gees Live. Dito, pumayag sila kay Stigwood na sumali ang Bee Gees sa pagbuo ng soundtrack album ng pelikulang pinoproduce ni Stigwood. At sa hindi nila muling inaasahan, dito na mga idol, magsisimulang mas dominahin pa ng Bee Gees ang music chart sa US at UK. Kasama na nga ang napakarami pang bansa. Ang pelikulang ito ay may original na pamagat na Saturday Night, pero tinutulan ito ng Bee Gees dahil may nagawa na silang kanta na may pamagat naman na Night Fever. At para walang pagtatalo, ginawa na lang ni Stigwood na Saturday Night Fever ang title ng pelikula. Sila ang pinakamaraming kanta sa album na ito at larawan din ng Bee Gees ang inilagay sa cover. Tumigil ang album na ito sa number 1 ng 6 na buwan, nakasama sa best-selling album sa history at pangalawa sa best-selling soundtrack of all time, kasunod ng soundtrack ng The Bodyguard. Bumenta sila dito ng 40 million copies at ayon pa nga sa ibang website ay nag-i-estimate pa nga sila ng 50 million copies. Grabe no mga idol, isang album lang yun. Nagsama-sama kasi dito ang mga awitin nila na How Deep Is Your Love, Staying Alive, Night Fever, More Than a Woman, at marami pang iba. Nakakuha sila dito ng 5 Grammy Awards. Nagsimula na din dito na maging pabrika ng number 1 hits ang Bee Gees
dahil ang mga kanta nilang ginawa para sa kanilang sarili at para sa ibang artist, 7 dito ang sunod-sunod na nag-number 1. Kasama na nga dyan ang awiti na isinulat nila para sa kanilang kapatid na si Andy Gibb na noon ay sumikat din dahil sa pakinabang nito sa kasikatan ng kanyang mga kapatid na Bee Gees. Dito, na-break ni Barry Gibb ang record ng tambala ni John Lennon at Paul McCartney na tanging songwriter na nagkaroon ng 4 na kantang magkakasunod na nag-top 1 sa Billboard 100. Sa sobrang kasikatan ng banda, isinama sila sa pelikula na hinango sa kanta ng The Beatles at umasa talaga ang promoter na si Stig Wood ng malaking commercial success dito. Pero hindi ito sinuportahan ng tao at hindi rin nakabenta ang mga soundtracks nito. Noong February 1979, nag-release ang Bee Gees ng pang-15 studio album na Spirits Having Flown. Nagkaroon din ito ng commercial success dahil sa mga awiti na Too Much Heaven at Tragedy. Pagkatapos nito mga idol, bago matapos ang 1979, nagbago na naman ang usong musika sa US. Bumaba na ang popularidad ng mga disco music. Kasabay nito ang pagbagsak muli ng kasikatan ng Bee Gees. Noong 1981, nag-release ang Bee Gees ng pang-16 na studio album na Living Eyes na kakikitaan ng pag-alis ng banda sa tugtugang pandisco pero hindi pa rin ito bumenta. Mula dito, sumubok silang magkanya-kanya muna. Nag-focus sila sa kani-kanilang solo projects. Hindi man naging matagumpay ang kanya-kanyang solo career, naging successful naman ang mga awiti na isinulat nila para sa ibang artist. Noong 1987, pagkalipas ng 6 na taon, nag-release muli sila ng pang-17 studio album na ASP na muling nag-number 1 ang mga singles nito sa UK at ibang bansa sa Europa. Pero ganun pa man, hindi ito pinansin ng mga radio station sa US, kaya pumalo lang ito sa number 75 dito. Sa interview ni Barry noong taong 2020, inamin nito na kapalit ng kasikatan ay ang pagkakaroon ng masasamang bisyo ng kanyang mga kapatid na naging dahilan ng maagang pagpanaw ng mga ito. Inamin din ito na nagsimula na rin siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot pero salamat sa kanyang sobrang istriktong asawa na hindi siya hinayaan na mapunta sa ganong direksyon. Tuwing may makikita itong droga sa kanyang gamit, itinatapon ng kanyang asawa sa toilet. Samantala, pumanaw naman si Andy Gibb sa edad na 30 dahil umano ito sa karamdamang nakuha nito sa sobrang pag-abuso sa cocaine. Noong 1989, inirelease nila ang pang-18 studio album na One na sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, nagkaroon muli ang Bee Gees nang pumasok sa number 10 ng Billboard 100. Noong 1991, nag-release muli sila ng album na High Civilization at noong 1993, inirelease naman ang pang-20 studio album na Size Isn't Everything kung saan ay bumalik nga sila dito sa kanilang dating musika. Noong 1997, nag-release pa ulit sila ng pang-21 studio album na Still Waters na nagdala muli sa kanila sa itaas ng music charts. Pumalo ito sa number 2 ng UK at number 11 naman sa US. Noong 2001, na-release ang panghuling studio album ng banda na This Is Where I Came In na naging commercial success muli at pumalo ito sa number 10 sa UK at number 20 naman sa US. Sa hindi inaasahan, pumanaw na si Maurice Gibb noong January 12, 2003. Inatake umano ito sa puso habang naghihintay ng operasyon para sa problema niya sa bituka. At sa pagkamatay na ito ni Maurice, ito na rin ang naging katapusan ng Bee Gees. Dahil kahit gustong-gusto ni Robin na ipagpatuloy ang grupo, hindi naman ito pinayagan ni Barry dahil ayon sa kanya, hindi sila pwedeng tawaging Bee Gees nang wala si Maurice. Kaya dito, tuluyan na nilang iniretired ang pangalan ng grupo. Noong February 23, 2003, naparangalan ang Bee Gees ng Grammy Legend Award at sila lang ang nagkaroon nito sa loob ng 21st century. Mula noon, naging busy na ang dalawa sa kanya-kanyang solo projects at noong February 2006, muling nagsama ang dalawa para sa isang charity concert. Nasundan pa ito ng iba't ibang shows at guesting. Sa interview ni Barry, inamin nito na hindi ayos ang relasyon nila magkakapatid nung mawala ang mga ito. Bago mawala si Maurice, hindi umano ito nag-iimikan ni Robin. Tapos kay Robin, masakit kay Barry na hindi sinabi sa kanya ni Robin na may malubha pala itong karamdaman. Sobrang guilty ang naramdaman ni Barry dahil alam niyang masama ang loob sa kanya ng kapatid. Dahil noong mga panahon na yon ay mayroon siyang nasabi na hindi maganda.
Tinawag nga niya itong tough love dahil nakapagsalita siya ng hindi maganda sa pag-asang mapapalayo nito ang kapatid sa masamang bisyo nito. Isa pa, sobrang hyper umano nito sa pangungulit sa kanya para ipagpatuloy ang kanilang grupo. Sa huli, naunawaan ni Barry kung bakit ganito si Robin. Unawa nito na hindi na siya magtatagal, kaya sa kahuli-hulihang pagkakataon gusto nitong ipagpatuloy ang grupo na pinaglaanan nila ng halos buong buhay nilang magkakapatid. Gusto niyang gawin pa rin ito sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Katunayan mga idol, 3 buwan bago ito mamatay nakapagsagawa pa si Robin ng isang charity concert. Pumanaw ito sa edad na 62 noong May 20, 2012. Sobrang sakit man, mag-isa na lang si Barry nung maunawaan niya ang lahat. Ngayon, wala na ang mga nakababata niya mga kapatid. Ang natitira na lang ay ang magaganda at masasamang alaala, pangalan ng grupo at mga awiting nabuo nila sa loob ng mahabang panahon. At dahil sa lahat ng ito, sa halip na magretiro nagkaroon ng misyon si Barry ang siguraduhing mananatiling buhay ang kanilang musika, kaya napilitan itong magtanghal ng mahabang panahon kahit siya na lang mag-isa. Sa kabuuan mga idol, mayroon ang Bee Gees na 22 studio albums, 2 live albums, 7 video albums, 15 compilation albums, 83 singles at 4 na soundtrack album. My greatest regret is that every brother I've lost was in a moment when we were not getting on, and so I have to live with that, and I'll spend my life reflecting on that. Is that we were there were many times we had conflict, but this was it was just really distressing that every time one of them passed, it was during a moment when we weren't getting on. I see a lot of sides to life now that I didn't see before, and I don't know why, but I'm the last man standing. So I'll never be able to understand that because I'm the eldest. 75 years old na ngayon si Barry at nakapag-release pa ito ng album noong January 2021. Ganun pa man, wala siyang schedule ng konsyerto ngayong taon, at kung ano man ang dahilan, hindi man siya bumalik pa sa entablado, tingin ko naman mga idol, sobra-sobra na ang nagawa niya. Wala nang dapat na patunayan pa. Nakatatak na ang kanilang musika sa puso ng mga tao, at sigurado ako ang kanilang musika ay hinding-hindi na maglalaho. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.